sa ice cream nga guys na corneto, laging sinasabi hanggang saan aabot ang 20 pesos mo. Ngayon naman, dito sa ating DepEd Secretary na si Sara Duterte, hanggang saan aabot ang kakapalan ng mukha mo para magstay ka pa dyan sa posisyon ng DepEd Secretary, ayaw na sa'yo ng mamamayang Pilipino. So ngayon nga po guys, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang kawalan ng delikadesa, kakapalan ng muka at kahihiyan sa sarili. Kasi nga po guys, nag-scroll ako sa TikTok, sa Facebook, and sa Twitter. So nakita ko guys yung mga interview ng mga local politician. Papadami na po ng papadami ang mga gustong mag-resign na itong si Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte bilang DepEd Secretary. So, pinapag-resign na po siya, guys. Dumadami na po ang mga local government official na nagsasalita na sana magkusang loob na lamang po itong si Vice President na mag-resign bilang DepEd Secretary. Kabilang na nga po dito guys yung mensahe, yan o. Yung dalawang mayor, kita nyo yan? Hindi lang yan guys sila yung nagsalita. Before pa, nung issue sa West Philippine Sea, meron na din pong mga nagsalita. Sila Raul Manuel, Gabriela Party List, napakadami na po. Ngayon, nung nagsalita nga po guys, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, alam nyo naman po guys no, na naghayag ng saloobin itong si First Lady na budget sa akin yan. Syempre, if you are yung mayroon kang kaisipan sa politika, double meaning yan guys, yung salitang budget. Kasi, pwede nating sabihin meaning na budget, ayaw niya na, galit siya, naiinis siya, or budget sa akin yan, mag-resign ka na. Pwedeng ganun guys, kasi pansin nyo, itong si President Marcos, pumapagitna naman po yan guys. Alam natin yan. So binibigyan niya ng tsansa itong si Vice President, 'di ba? Na baka sakaling magbago pa ang kanyang pag-iisip, magkaroon ng maayos na trabaho bilang Department of Secretary ng Department of Education, 'di ba, ng DepEd. So baka magkaroon pa siya ng maayos na pamamalakad, pero as usual guys, wala naman tayong nakita. Ay, given na po guys yung magpatayo ka ng classroom. Given na yan. Pero yung pagbabago, yung performance, tingnan nyo yung mga estudyante, meron bang nagbago? Wala. Ang iba pa nga, mas lalong naging bastos. Dahil itong si Vice President Sara Duterte, tinuturuan din yung mga estudyanteng maging bastos. Diba? So, yan na nga po guys yung sinasabi ko sa inyo. Wala pong inangat ang ating DepEd ngayon. Wala din pong pinagbago. As usual, ganun pa din. At ang malala nga po dito guys, yung mga classrooms, 'di ba? Pinapagamit, ang eskwelahan mismo pinapagamit sa mga political rally, kagaya ng kay Kibuloy, 'di ba? Nakita nyo na kinontent natin yan last month na isang eskwelahan ginamit for political rally. Meron nakalagay na stand with Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Mga bata pa, tinuturuan nyo ng mag-rally, tapos kayo ayaw nyo na nirarally kayo nung panahon ni Duterte, pero ngayon mas masahol pa kayo sa kanila, 'di ba? So ngayon nga po guys, na nagsalita itong si First Lady, dumarami po ang sumusuporta sa naging iniwang statement, binitawan na budget. Kasi, guys, double meaning yan eh. Budget, dapat sana iniisip ni Vice President Sara Duterte yung kanyang moves, yung kanyang kinikilos, or whatever, para hindi siya mabudget. Pero budget na siya eh, kay First Lady Liza Araneta Marcos. So, anong ibig sabihin nun? 'Di ba? Double meaning nga. Kaya nga itong mga local politician, actually hindi lang yan ipapakita ko Meron ding isang representative yan, no? Si Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila. Nagsalita na din. Naghayag sila na ito nga pansin nyo, it is time for accountability for Vice President Sara Duterte and the family. 'Di ba? Maging accountable na itong si Sara Duterte. So ano yung pinapahiwatig ng message na yan? You should resign.
'Diba? Kasi wala ka namang matinong ambag. Mantakin mo, running mate kayo ni President Marcos. Tapos, nung nagkaroon na ng kandaletse-letse, tinawag na bangag adik, tatawa-tawa ka pa. Tapos, meron kayong pinapalakad na demolition job. So, madami guys ang naghayag na ng pagsuporta dito. Nung nagsalita na nga po guys, itong si First Lady, even itong si Attorney Larry Gadon, sana ini-examine muna ni VP Inday yung kanyang pagiging VP, kung ano nga ba yung trabaho ng VP, kung ano yung trabaho ng DepEd Secretary. Diba kasi mukhang nag-exceed na itong sa limitation itong si Sara Duterte, hindi na marunong dumistansya sa mga boundaries. 'Di ba? Kaya nga dumarami ng mga taong nagsasabi na mag-resign na itong si Vice President Sara Duterte. And ako guys, sa totoo lang, pabor naman ako na magkusang loob kung magkukusa man itong si Sara Duterte na bumaba sa pwesto bilang DepEd Secretary tapos ang ipalit si former Vice President Leni Robredo. Kasi, you know what guys, si former VP naging teacher. 'Di ba? And alam nyo naman guys, yung angat buhay, no? Kahit pribadong sektor sila, 'di ba? Meron silang mga classroom na naipagawa nang galing sa kanilang mismong sariling pera. 'Di ba? Ito yung kay Sara Duterte, given na to na magpatayo ng eskwelahan kasi nasa pwesto siya. How much more pa kaya yung mga tao nasa private sector na nagkukusang loob, 'di ba? Nang tumulong sa ating bayan. And itong si Leni, mas matalino pa kay Sara Duterte. Alam yung yung boundaries, alam yung salitang lawyer. 'Di ba? Kagaya nga na sinabi ko sa inyo guys, na mention ni First Lady Liza Marcos itong si Leni Robredo. So, isa na din po yung pahiwatig guys na nung sinabi niyang bad shot itong si Sara Duterte sa kanya, pahiwatig na to na mas maganda pa si Leni na lang ipalit natin dyan. 'Di ba? Napapansin nyo guys, yung mga movement ng politika ngayon, para sa akin, deserve ni Leni na malagay bilang DepEd Secretary at umalis na bilang DepEd Secretary itong si Sara Duterte. Pwede siyang manatili as a VP kasi VP naman siya, elected official, pero yung mananatili sa posisyon ng pagiging DepEd Secretary, it's a no for me. 'Di ba? More on confidential funds lang din naman yung pinapatunguhan ng kanyang paglilingkod diyan. More on lang din naman yung nakikita natin, puro budget, hingi ng budget, 'di ba? Tapos yung resulta ng PISA, ang baba. Yung mga materials natin sa eskwelahan nandun pa din sa Transpac. Yung reading comprehension, ang baba. 'Di ba? Yung problema sa DepEd, alam nyo na guys, inisa-isa ko na ha. Una dito, yung mga estudyanteng hindi naman karapat-dapat maipasa bilang high school, pinapasa na lang. 'Di ba? Problema yan ng DepEd ngayon. Kasi yung mga teacher natin ngayon, workloaded, tapos underpaid. 'Di ba? Tapos kulang pa yung learning materials, tapos walang sapat na kagamitan sa eskwelahan like electric fan, chalk. 'Di ba? Napapansin niyo yan? Tapos yung mga teacher na specific course nila is English, nilalagay sa math. 'Di ba? Walang pagkakaintindihan sa loob ng departamentura ng Department of Education. Napakadaming problema. So mantakin mo English yung pinag-aralan mo, nilagay ka sa math, magtuturo ka sa math, ano ituturo mo? Wala. Parehas kayong mag-aaral ulit ng estudyante. Kasi nga, hindi naman yan yung kurso mo. Nilagay ka lang dyan kasi para punan yung kakulangan ng teacher sa math. Nagigets nyo ako guys? Hindi dapat ganon. 'Di ba? Workloaded na nga, underpaid, tapos ilalagay mo pa sa ibang subject na hindi naman nila napag-aralan. Anong magiging resulta niyan? Hindi nagkakaintindihan yung estudyante at yung teacher, hindi na di-deliver ng maayos ng teacher yung kanyang tinuturo sa mga estudyante. Kaya ang resulta, mga estudyante wala ding natututunan. 'Di ba? Pansin nyo? Tapos ang baba pa ng sweldo. Sa daming problema ng Department of Education, ilang taon na din na nagsilbi itong si Sara Duterte. 'Di ba? 2, magtatatlong taon. Tapos wala tayong nakitang improvement. Dapat nang palitan. Hindi na natin kailangang mag-antay, guys. Dapat na nating palitan ng mas may alam. 'Di ba? Kaya nga madaming bumoboses ngayon 'Di ba? Pansin nyo? Kaya, ito na yung sinasabi ko guys, na yung ginagawang trabaho ni Sara Duterte, reflection lang yan sa kanyang sarili. Kung maayos siya, hindi naman magsasalita itong mga mayor, representative, congressman, etc. blah 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 blah, 'di ba?
Hindi naman yan magsasalita ng ganyan kung, 'di ba, magandang ginagawa ni Sara Duterte kaso hindi eh. Pansin nyo? Gets nyo? 'Di ba? So, I think, hinihimok na ng taong bayan. Boses to ng taong bayan eh. 'Di ba? People's will is also the God's will. So, kung ito yung sigaw ng taong bayan, gawin mo na. 'Di ba? Huwag ka nang maghintay ng parasahin ka pa nila. Magkusa ka na lang kasi kung alam mo namang wala kang may tutulong, magkusa ka na lang. Mantakin mo, Deputy Secretary ka, inuna mo pa yung makialam sa issue ng SMNI. Inuna mo pang mag-ala-abogado kay Kibuloy. 'Di ba? Tapos sasabihin mo na hindi kabi ng Department of Education ang pagsasalita sa issue ng West Philippine Sea. Eh, hindi din naman kabi ng Department of Education ang pagsasalita at pakikiattend sa rally dito kay Kibuloy. 'Di ba? Inuna yung issue sa ICC. Inuna yung issue dito kay Kibuloy. Inuna yung issue dito kay sa SMNI. 'Di ba? Ano yung nagawa niyang maganda? Wala. Resign. Yun lang yung solusyon dyan, resign. 'Di ba? Anyway, yun lamang ho guys. At that's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.